mega love shout out, ma'am. So, nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Latest ni Attorney dito ba tayo sa yung mismo maganda dito. Hindi magtatagumpay ang people power ng mga DDS. Panoorin ang paliwanag ni Attorney. Bakit nga ba? Hindi sila magtatagumpay. Bakit nga ba? Let's do this. Attorney, pasok. Ngayon, mga kabunyog, bakit imposible na magtagumpayan? Bakit hindi magtatagumpay ang rally na ito? Ha? Bakit hindi yan magiging people power? Johnny po yung... Sa totoo lang, mga kabunyog, ang people power, people. Ibig sabihin, yung malaking mayorya ng mamamayan, yung great majority ng tao, sang-ayon na napalitan na ang administrasyon. Yan ang tinatawag na people power. Ngayon, sino lang ba ang nandyan? DDS, INC, yan ba ang people? Hindi mo naman matatawag na people power lang yan kung isang faction lang yan, isang section lang ng populasyon yan. Ang people power, yung malaking segment o bahagi ng populasyon, talagang gusto nang baguhin na ang gobyerno. Yan ang people power. Halimbawa, nung panahon ni diktadurang Marcos, si Ferdinand Marcos Sr. Tingnan niyo ang nagsama-sama noon. Yung military nahati na. Kasi yung grupo nila Ramos at saka ni Enrile humiwalay na kila Marcos. Ang naiwan na lang kay Marcos yung grupo nila Ver. Yung RAM, yung mga Reform the Armed Forces Movement, pahiwalay na sa ni Marcos. Yung mga mga Yellow, mga Dilawan, mga Liberal Party, mga Unido, yung grupo nila Cory, Coridoy, yung opposition noon, yung mga leftist noon, kasama na rin para sa pagpapatalsi kay Marcos Sr., yung simbahan, yung mga estudyante, mga urban poor, kaya nga umabot sa 2 milyon ang nagrarally noon sa EDSA. Ang 2 milyon noon na tao, iba-iba yun. May mayaman, may mahirap, may simbahan, urban poor, estudyante, may mga leftist, progresibo, may mga dilawan, may military. O yun ang people power. Yun ang people power. Yung panahon ni ERAP, ayaw na ng mga tao kay ERAP. Sino ang sumama sa rally? Yung mga leftist, Bayan Muna, Makabayan, pati yung grupong Sanlakas nila Pupoy Lagman noon, yung mga dilawan, yung liberal, nandun si Cory, nandun sila Drilon, sila Marojas, sila Kiko Pangilinan, magkakasama na yan. Pati yung grupo nila Gloria Arroyo, nila Villar, nagsama-sama yan laban kay Estrada. Tapos ang military, nag-withdraw na ng support si Angelo Reyes. Pati ang PNP noon, si Lacson, nag-withdraw na rin ng support. Yung mga governors, mayors, unti-unti nang nag-withdraw ng support. Yan ang people power. Pag sinabi mong people power, yung iba't ibang segment o section o bahagi ng society, ng lipunan, ay sumusuporta na sa pagbabago ng gobyerno. Ayaw na nila sa gobyerno. Ngayon, sino lang ba ang nandyan? DDS sa Iglesia ni Cristo. Yan ba yung people? Yan ba yung people? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Pag sinabi mong people power, talagang people yon. Hindi, sa totoo lang. Bakit ko nasasabi yan? Kasi nandun ako sa people power 1. Nandun ako sa people power 2. EDSA 1, EDSA 2, nandyan ako pareho. At kasama kami sa mga nag-organize niyan. Yan yun. Hindi ka pwedeng manawagan ng people power na Iglesia ni Cristo lang, tapos DDS lang, tapos i-claim na ninyo people power yan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, armpit power. Di ba? Hindi, sa totoo lang. Kahit pa anong gawin nila dyan, kung hindi nila, kanino ba dapat ang makuha nilang support? Urban poor, mga estudyante, mga manggagawa, mga kababaihan, simbahan, protestante, katoliko, evangelicals, dapat kasama yan, Muslim,
Kaya ano ito, pati mga leftist kasama. Oh, yan yung yan yung people power talaga. Pero yung nandyan lang ay DDS at saka iglesia, ang tawag mo dyan, DDS Iglesia Power, tapos ikiklaim nyo na people power na yan? Ha? Wala yan. Wala yan. Hindi yan magiging people power. Sa ganyan lang. Ha? Hindi, sa totoo lang. Kaya nga, alam din naman ni PBBM na manageable pa yan. Hayaan lang yan. Hindi, basta't wag na yan lumaki. Hayaan silang mag-rally, ganyan lang. Pigilan na yung iba na sumama dyan. Oh. Tuloy pa nga ang pagpunta ni PBBM sa Canada. Di ba tuloy pa ang pagpunta ni PBBM? Oh. Kung sa tingin ni PBBM delikado na ang sitwasyon, hindi yan aalis. Tuloy ang biyahe sa Canada. Tapos si Marcoleta na ay yung ombudsman nag-press briefing kanina, si Miko Clavano. Sabi ni Asi Clavano, tuloy ang pag-file ng kaso na kay Senador Rodante Marcoleta. Tapos si Yussi Claire Castro may press briefing kanina. Ano ang sabi ni Yussi Claire Castro kanina? Sabi niya, kung mayroong ibang interes o interes ng ibang grupo o ilang tao, hindi ito dapat maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyong ito ng batas. O yun, ibig sabihin, hindi pwedeng maging hadlang yung rally na yan para ipatupad ang batas. Ang batas ay batas. Tapos nung 2001, EDSA People Power 1, kasama kami. Galing Ortigas, EDSA, nagmarcha kami papunta ng Mindiola. Pagdating namin ng Mindiola, nabalitaan na namin, paalis na din si ERAP. O yun, EDSA People Power 2. Yan yung hindi ganyan ang people power. Yang ginagawa nila na yan. Magkakaroon ba ng people power na iglesia lang at DDS lang? Sino ba ang magdi-decide ng Pilipinas? Iglesia at DDS? I-claim nila sila na yung people? DDS at saka EDS at saka iglesia? Magki-claim kayo na kayo ang people? Kayo ang magsiset ng direksyon ng Pilipinas? Kayo lang? Hindi people power yan. Diba? Kayo yung minority. Kayo yung minority. Pag sinabi mong people power, dapat makuha nyo yung majority ng tao. Oh, di ba? Pag wala pa sa inyo ang majority, hindi kayo pwedeng mag-claim ng people power. Hindi, sa totoo lang. Nangangarap pa din sila, attorney, kaya ganyan. Diyos ko po. Hayaan lang yan mag-express ng kanilang nararamdaman. Okay lang yan. Pero kung nag-iisip sila na people power na yan, nangangarap sila ng gising. Iglesia ni Cristo plus DDS equals people power? Anong klase yan? Ibig sabihin, kayo, didesisyonan nyo na ang politika ng Pilipinas na kayo lang? Wala yan. Hindi yan. Kailangan nyo munang makuha ang simbahan. Makukuha nyo ba ang simbahan? Iglesia ni Cristo lang ang kasama nyo. Mabuti pa yung rally namin nung isang araw doon sa EDSA. Yung sa White Ribbon Movement. Kulang pa ang tao noon. Pero yung leader ng mga simbahang Katoliko nandun, mga obispo. Nandun yung leader ng mga Protestante, UCCP. Nandun yung leader ng Muslim. Nandun yung leader ng Evangelicals. Hindi nga lang nagbitbit ng maraming tao. Pero nagre-represent yun ng iba-ibang relihiyon. Kung wala lang doon sa rally namin noong June 28 sa White Ribbon Movement, Iglesia ni Cristo, wala doon. Saka Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Yan yun. Wala yun. Pero mas marami kaming mga denominasyon ng simbahan. Kunti nga lang ang binitbit na tao. Yung mga estudyante, nandun. Estudyante ng UP, ng iba-ibang eskwelahan. Kunti nga lang ang bilang ng estudyante dahil wala pang pasok ang mga colleges ngayon. Oh, di ba? Yan yun. Yung mga urban poor, nandun. Yung mga workers, nandun. Yan ang sinasabing people, yan. At kunti lang kasi yung bilang noon, pero yung rene-represent noon ay iba-ibang sectors ng lipunan. Ito, magmumobilize yan si Mike Defensor, hakot. Magmumobilize si Chavit, hakot. Magmumobilize si Leandro Libeste, hakot. Pag hakot, hindi totoong naniniwala yan sa pinaglalaban.
Hakot yan eh. Ang people power, dapat totoo yung pinaglalaban mo, nauunawaan mo. Hindi hakot lang. Ganyan yung people power 1 at people power 2. Ang layo. Nangangarap kayo ng gising pag sinabi yung people power na ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama. Grabe ka naman, attorney. Bakit mo naman sila dinurog? Basag na basag. Diyos ko po, Rudy. Oh, so, ano yung DDS at saka INC? People power na. Ay, Diyos ko po, Rudy. Mangarap kayo ng gising. Diyos ko po. Ang sakit, no? Namnamin nyo. Oh, sa mga di pa nagla-like dyan, like and subscribe po tayo. Again, shoutout sa akin, 258 live viewers. Tuloy-tuloy lang tayo sa topic. Countdown tayo sa next topic. Here we go. Ay, mali. Mali na click. Okay.